umpisahan natin sa paglo-load ng magazine. So, ang kailangan mo lang gawin is itong plastic na 'to, ipihit mo ng 180 degrees sa kahit anong direction, tapos mahihila mo na 'tong transparent LED. Tapos sir, iikutin mo lang 'to, kasi may harang naman dito. Iikutin mo lang 'to sa ganitong direction, counterclockwise. Depende sa kung gaano kadami yung ilo-load mo. Kung puno, edi isang diretsong ikot halos, ganyan. Kung hindi naman, sabihin natin ganito lang, di hanggang yan lang. Then ihahawakan mo dito, ilalagay mo yung daliri mo sa kabilang side para harangan yung butas. Lalagyan ng unang pellet or slug, yung unang butas. Tapos kapagka naipit na siya, dahan-dahan, pwede mo nang bitawan kasi siya na yung magho-hold. Kapag naman ginalaw mo yan, lulusot siya papunta sa ilalim. So, ganyan lang po. Lagay lang. So, in case po nagkaganyan, baliktad yung isa mong nailagay, ang kailangan mo lang gawin, harangan silang lahat. Tapos i-shake mo, papalabas mo na yon and then ilagay mo na lang uli ng tama. So, mapapansin mo sir, kapag lumuwag to, papasok sila isa-isa. Yan. So, ganyan lang sir ang loading ng magazine. Kapag sir halimbawa, nakapag-load na tayo, yan, nakapag-load na tayo. Ayan. So, ito po, tatapat mo lang ulit, may marker naman yan dito, may butas dito. Tapos, ayan, ito yung isa pa pala, and then, lalak mo uli siya, yan. Ngayon, ito sa likod ng magazine, meron siya nito. So, yan sir, itong part na yan, yung curve na yan, yan sir magiging guide mo pagpapasok sa unit mismo. So, ipapasok mo po yan ng ganitong direction. So, pakita naman natin yun sir. So, sa paglalagay naman itong magazine papunta dito, ang kailangan mo lang gawin, una, ay ikasa yung unit. So, kapag naikasa na natin yan, katulad nito, ayan, so mapapansin mo gumagalaw na itong part na to. So, kapag naikasa mo na yan, pwede mo na ipasok yung magazine. So, dapat yung side na transparent, nakaharap sa'yo. Tapos, itong part na to, ang una mo pipiliting ipasok dito sa area na to, yung may kulay bronze na yan. So, tatapat mo siya doon. Kapag siya tumapad, mararamdaman mo siya. Then, dahan-dahan mo siyang itutulak pa baba, may maririnig kang click. Yan. So, yung click na yun, ibig sabihin, nakalock na yung magazine. And then, kung may bala yan, maaari mo nang itulak uli ang cocking mechanism niya para i-load yung unang pellet. Pero dahil wala tayong balang nilagay dito, hindi siya maiitulak. So, sa pagtanggal naman ito, sir, ang kailangan mo lang gawin, itong part na to, yan yung maliit na yan. So, ang gagawin mo dyan, sir, kakawitin mo siya papunta sa magazine or itutulak. Then, hihilahin mo ngayon palabas si magazine kasi siya yung pinakalock niya doon. Ito, may lock siya dito. Yan. So, kaya hindi tumulak si magazine kasi nakaharang po ito. So, kapag yan ay may bala yung nakatapat dito. So, kapag tinapat mo ganun, yan. Tapos, tinulak mo ulit si side lever, yan. So, yan sir ay maglo-load na. So, ganun lang, tinutulak lang dito. Hinihila dahan-dahan. Yan. Yan. So, in case naman na nagpapalit ka ng magazine sir, huwag mo siyang iiwanan na nakaganito. So, ang gagawin mo, naka-fire, hahawakan mo dito, kakalabitin mo, then, ayan. Huwag mo siyang kakalabitin na hindi hinahawakan dito kasi baka may masirang parts. So, kailangan hino-hold mo. Ayan. Ganyan. Then, double check. And then, safety. Ayan, sir. So, ganyan siya, sir. Pag senaryo tayo, sir, halimbawa, kinasa mo, pinasok mo si magazine. Ganyan. Tapos, binalik mo na. Halimbawa, kunwari may magazine, binalik mo na. Ayan. Tapos, naiputok mo na. So, nakaload si magazine. Naiputok na niya yung una. So, halimbawa, nahila mo to, na ibalik, may pumasok na pellet, pero hindi nagkasa. So, kapag hinila mo ulit ito, para ito adong ganyan, kumasa, may posibilidad na may pumasok na kasunod na bala. So, ang gagawin mo sir, para hindi mag-double feed or mag-double yung bala, pagkakasa mo, tatanggalin mo si magazine, tapos itutulak mo siya pauna. So, pag tinulak mo siya pauna, may isa pa siyang bala sa loob, yung unang pumasok pero hindi napakasa. Then, yun ang ipuputok mo. So, yun lang sir. Tulad nito, halimbawa may bala yan, tapos nakakasa na, ang mas tamang gawin sir, iputok mo yan. Kesa hihilahin mo to, tatanggalin ang kasa, tapos may bala sa loob. So, sa susunod na gamitan mo ng magazine, magdo-double feed ulit. So, much better, sir, ikasa mo, then, iputok mo na lamang yung naiwan na bala sa loob. Empty natin, sir, ito ating chamber kung tutuusan yan yung term nila. So, ganun po yun. Yung scope naman natin, sir, hindi ko na tinanggal ang kanyang rail, yung mount. So, ikakabit mo lang siya, sir, dito. Isa, dalawa. Dito, sir, cover na itong pangalawa na to. Dito mo siya ikakabit. So, tingnan mo rin sir yung video yung ginawa ko at saka yung picture, makita mo din kung paano siya naka-install dito. Madali lang naman sir ikabit yun. Dito naman sir sa kabilang side, sa ilalim. Ayan. Diyan ka naman sir mag-charge. So, kapag nag-charge ka dyan sir, kailangan mong gamitin ito. Ito sir, ikakabit mo dun sa iyong pambomba. Whether yun ay compressor o kaya naman sir ay hand pump. Ikakabit mo yun. Kasi kapag yung stock na mga connector ikakabit mo dito, hindi siya kakasya dito sa butas na to kasi mali. So, ganitong style lang, nakasama sa package, ang pwede mong gamitin. So, ang gagawin mo lang sir, para ka lang nagbobomba ng gulong. Pagkatulak mo ganyan, hihilahin mo tong side na to. Ayan. Ayan. Para yung bearing, ma-adjust pa loob. Ayan. So, papasok na siya doon at maglalak siya doon sa pinakaleeg. Kapag ganyan mo lang yan, hindi na maglalak. So, kailangan hilahin mo ng konti. Ayan. Tutulak siya pababa. Then ngayon, nakalak na siya. Sa pagtatanggal naman,
kailangan mo sir ubusin muna ang hangin na nasa hose, nakaduksong nito. So, nandun yung sa pump or sa compressor, may bleeder yon. Yung bleeder sir, yan, dun mo siya sir hihilahin. Hihilahin mo sir ito kapag ka na-bleed mo na or napasingaw mo na. May manual naman sir yon. So, yun naman sir ang susundin. Tapos sir yan, tapos mong gamitin, ibalik mo na to. Yan. So, yan sir, yung sa unit natin, basic information. So, ito sir yung nasa part ng sling natin. So, luluwagan mo lang dito. Yan. Then, pag tinulak mo yan, sir, yan, hihiwalay itong dulo. Then, pwede mo na siyang igalaw sa magkabilang direction. So, kapag na-open mo na siyang ganyan, yan, pwede mo na siyang i-connect dito. Diyan mo sir kakabit yung sling mo. Tumutulak yan, sir. May adjuster naman yung ating, yung ating sling. Tapos, sir, ito pa yung isa niyang kabitan. Doon sa compressor mo, sir, meron kang makikita doon na part na ang tawag ay bleeder. So, ang bleeder is yun yung part na una mong nire-release. So, halimbawa, nagbomba ka na. So, ito yung una mong bubuksan or i-release. Yung sa'yo nasa may likod yun. Ganito rin naman ang itsura niyan. Para lumabas yung hangin. So, pag lumabas na yung hangin, maluwag na yung linya ng iyong hose. So, kapag maluwag na yung linya ng iyong hose, pwede mo lang tanggalin yung dulong yan mula doon sa iyong unit.